Di na kailanman matatayuan ng istruktura ang Chocolate Hills. Ay na rin po yan sa pangako ng mga opisyal dyan sa lalawigan ng Bohol. Samantala, balak namang imbestigahan ng mga mambabatas ang mga nagsulputang istruktura dyan sa Upper Marikina River Basin Watershed, partikular sa Sierra Madre kung saan maraming mga punong kahoy ang pinagpuputol. Mean Corvera sa balita. Tiniyak ng mga lokal na opisyal ng Bohol na wala nang itatayong istruktura sa paanan at paligid ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ito ang ibinigay no commitment ng gobernador at alkalde doon matapos ang kanilang ginawang ocular inspection. Nagtungo sa Bohol sina Ejercito kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa at mga miyembro ng Philippine Motorcycle Tourism para personal na makita ang lawak ng pinsala ng itinayong resort doon. Problema dyan, kailangan maimbisigahan, it's either DNR, nagbigay, o yung PAMBI, kaya nagbigay ng LGU. Ang kawawa rito, yung nag-invest, kasi wala naman siyang alam sa ganyan. Hard-earned money, no? Pero sana hindi na maulit ito. Parang lang, magkaroon na ng mga setback na hindi na talaga pwede mag-build na malapit sa mga foot ng Chocolate Hills. Ayon kay De La Rosa, kailangan timbangin kung kailangan tuluyang ipasara ang kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort na itinayo sa paanan ng Chocolate Hills. Personal niya kasing nakausap ang mga manggagawa doon at umapila na pigilan ng pagpapasara dahil doon lang sila kumukuha ng kanilang pagkain at kabuhayan araw-araw. Yung mga workers lang doon, saka yung mga representative nila, at saka yung mga tao mismo, taong bayan. At yun ang mo sila doon na nakiusap na, sir, baka pwedeng huwag na lang niya isara, ituloy na lang yan dahil kami po ay mga hirap na hirap sa buhay. Dati kaming NPA, nag-surrender kami para magtrabaho dito sa resort, para kumita. Tapos ngayon, isara yan. Baka babalik na naman kami sa mabundok na naman kami ito. Wala kami na buhay. Bukod sa Chocolate Hills, nais naman ni Ejercito na paimbestigahan ang mga nagsulputang istruktura sa Upper Marikina River Basin Watershed, partikular na sa Sierra Madre. Ayon sa senador, maraming puno ang pinutol dahil sa mga itinayong mga rest house at iba pang negosyo sa lugar, pero nakapagtatakang walang ginawang hakbang ang Department of Environment and Natural Resources. Ang mga punoan ng ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa landslide at proteksyon para hindi lumubog sa tubig ang Metro Manila. Yes, yan ang proteksyon natin sa Marikina. Kaya nga Upper Marikina Water Basin Protected Watershed yan. We must learn from the lessons of Ondoy at iba pa. Yan ang humaharang para hindi bumaba kaagad ang tubig. No? Tsaka yan na lang ang few remaining forest natin na makapalang vegetation dyan sa lugar na yan, kaya kailangan maproteksyonan natin yan. Dapat kumilos-an niya ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan dahil natatakpan na ang tunay na ganda ng Sierra Madre na isa ring protected area. Kahit nakabreak ang Kongreso, sabi ng senador maaring simulan na ng Senado ang investigasyon para mapapanagot ang sinumang nagbigay ng permit para matayuan ng istruktura ang mga itinuturing na protected area. Ako yung nagdo-dirt bike dyan, nagtitrail ako dyan. Dati pa lang, siguro ng pandemic, okay pa, nakakalusot pa kami ng Sierra Madre yan. Kaya lang yung lately, may mga gwardiya na hindi na nagpapadaan. No? Tapos may mga nagbabakod na rin. Tapos ang pansin ko, maraming mga rest house na ginagawa dyan sa Upper Marikina River Basin na protected watershed na dapat protected watershed, dapat walang tinatayo doon. Sierra Madre yan di ba? So, yan ang dapat din tignan ng DNR. Matagal ko na kinakalampag dyan tuwing budget season Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.